Hi guys, this is Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kamusta na nga ba ako ngayong umuwi ako sa Pinas? So, nandito ako ngayon sa probinsya namin. So, how's my day? So, ito yung outside ng ng room ko. Ayan. So, napaka-green yan. Ayan. So, kamusta na nga ba ako? Okay naman ako. Ayan, nakabawi. Medyo malakas ako kumain dito. Medyo na din ako, ang dami kong tulog. So, alas 9 ng gabi, nasa kwarto na and then natutulog na. And sa tanghali, pagkatapos ko maligo, naantok na ako. So, alas 4 na ako minsan nagigising. Ayan. So, ano naman dito, natatamad lang talaga ako. Kaya sinasabi ko sa inyo, kapag nandito ako is ubod ako ng tamad. Hindi ko alam bakit sobrang tamad ko kapag nandito ako sa Pinas. And then, yung ko is hindi na ako nakakapag-video kasi hindi din naman kami lumalabas pagka gantong oras. Bale, ang gising namin sa umaga is 5:30 or 6, and then kami, magkakape, ganyan, gatas, and pagkatapos nun, kukwentuhan muna kami ng mama ko, abutin kami ng alas 6:30, tsaka na kami magtatrabaho ngayon. So, ang trabaho ko lang naman is magwalis ng bahay, and then magwalis dito sa loob ng bahay and sa labas. Pagkatapos, pag may bumibili sa tindahan, ako yung nakatoka. Yung pamangkin ko kasi na 17 years old, siya yung nangunguha ng kahoy na panggatong. And then, yung naman, yung mama ko, siya yung nag-aasikaso ng pagkain namin. Kasi kailangan, mga 8:30 or 9, na kami, nagbe-breakfast na kami or kumakain na kami ng almusal. And ang almusal namin is heavy, as in, rice yan, madaming kanin and ulam. So, sa umaga lang talaga kami nagluluto ng ulam. Kasi yun yung, kung sa Hong Kong, sa gabi sila kumakain ng madaming kanin. Dito sa probinsya namin, sa umaga kami kumakain ng madaming kanin. Ayan, sa tanghali, minsan minsan hindi na kami kumakain sa tanghali. Sa gabi talaga, ayan, kumakain kami. Pero yung pinakamalakas namin nakain is sa umaga. So, pagkatapos nun is maglalaba ako ng mga habang nagluluto yung mama ko, naglalaba ako ng mga damit namin. Everyday kami naglalaba kasi maraming tubig dito. So, ang sagana namin sa tubig and ang binabayaran lang namin every month is I think 30 pesos. So, direct yan mula doon sa taas, sa bundok na Wasa. Ayan, so, pwede siyang inumin, ganyan, pwede din na hindi. Pero yung mga kapitbahay namin, dito lang sila umiinom. Ako, sa bumibili ako, mura lang kasi dito yung, yung ilang liter yan, yung galon ng tubig na mineral water, 20 pesos lang. So, doon ako bumibili kasi nga sumasama yung tiyan ko. And, pagkatapos nun is, pagkatapos ko maglaba, maligo ako, tapos na ako sa trabaho ko. Ayan, upo na ako dito and nagsi-cellphone. So, nagpakabit ako ng wifi kasi nga walang signal dito, as in halos lahat ng mga kapitbahay namin wifi yung gamit nila. So, wala talagang signal. Una, smart, hindi na talaga nakakatanggap ng signal yung smart. And then, yung TM, ganun din. Tapos, yung dito, wala din. So, wala na akong choice kundi magpakabit na lang ng wifi. And sakto, yung pinsan ko is nagtatrabaho siya sa Netlink. Yan yung wifi company dito sa amin sa Sipalay. So, kung sa uh, Manila is PLDT, dito ang tawag nila is Netlink ata. Ayan, Netlink. So, ang gagastusin ko sa wifi is 8,000 kasi malayo pa yung kukuhanan nila ng parang may mga poste kasi dito na may mga slot. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ng ng pinsan ko. So, ang sabi ko lang sa kanya, wala na bang ibang choice? Tingnan niyo yung hangin, kaya ang sarap matulog dito sa kwarto ko. Sabi ko, wala na bang ibang choice kung paano ako makaka-wifi na makamura? Baka sa'yo pwede. Sabi, yung ba? Tapos biglang sabi niya, kung gusto mo, hati na lang tayo sa sa wifi. Sabi niya ganun. Pero malayo-layo dito yung bahay niya, nasa kabila nito. Sabi niya, tayo, 500 sa'yo and 500 din yung akin. Kasi yung bill niya every month is
1,000. So, hati daw kami. May sarili akong router, may sarili din akong ano. So, iba din yung wifi ng password ko, iba din yung wifi ko. So, meron siyang sariling router. Papakita ko sa inyo. So, eto siya. Abot ba? Wow! Abot. Ayan, may sarili siya. So, nakakatuwa kasi nga, tawag nito, ang lakas ng signal and marami kaming gumagamit dito sa bahay. Yung pamangkin ko nakakapanood siya. Hindi na namin kailangan ng TV kasi mag-load kasi nag-GGSat pa kami dito para maka-TV kami. Hindi katulad sa Manila na wala nang nunid na ganyan, TV Plus na lang. So dito kailangan mo mag-load para magkaroon ng channel yung TV mo. So ngayon hindi na namin nilalagyan ng channel kasi nga yung pamangkin ko is doon na lang sa cellphone ko na isa nanonood ng TV. So nanonood ng kung ano-anong mga educational na mga Peppa Pig, mga ganyan, number blocks, yan. So at least nakaka-save and also yun nakaka-upload ako na. Pero dito sa YouTube, wala na akong time. Gusto ko sana mag-upload ng ko dito na nagtatrabaho ako sa Pero as in, pa lang, alas 9 pa lang, sobrang sakit na ng init, hindi mo nagugustuhin lumabas ng bahay, kaya wala din akong ma-upload. Minsan naman, katulad kanina, pumunta ako doon sa my garden para manguha ng halaan ng gulay. Ay, sayang, hindi ko nadala yung cellphone ko, yun na lang. Pero guys, may viral ako sa Facebook. Umabot na siya ng 400, almost 450,000 yung views niya. Nag-viral siya. May fiesta kasi dito sa amin and then namiesta kami. Tapos biglang yung kasama ko sa sayaw, barkada ko, simula bata kami, kapitbahay ko din, bigla na lang siyang sinuntok. So nung sinuntok siya, kitang-kita ko talaga. Ngayon yung sumuntok sa kanya, hindi alam na meron pa kaming isang barkada kasi akala niya yung kaibigan ko na lalaki na sinuntok niya is mag-isa lang doon, tapos puro na kami babae. Akala niya ganun. Hindi niya napansin na meron pa kaming isang kasama na lalaki din. So, nung sinuntok niya yung kaibigan ko, tumakbo siya, kamalas-malasan niya, tumakbo siya doon sa isa kong tropa din. Sakto, nasipa siya, foam party nung time na yun. So, ng bula. So, yung basa kami sa bula, basa kami, yung mga damit namin basa kasi nga, grabing tubig yung binuhos noon. Parang talagang fiesta talaga as in. Kaya natumba siya. Ayun, sinapak siya ng sinapak nung kaibigan ko hanggang sa paglabas namin. Kasi nga alam ko na talaga na yung kaibigan ko na nasuntok. Sprocket kasi yung sinuntok sa kanya. Alam mo yung parang sobrang hina lang ng pagsuntok. Yun pala, may bumabaon dito. Yung alam niyo yung sa bike na manual, yung dinadaanan ng kadena, yung doon, yung matulis, yung pag ganon yung niya. Yun pala yung sinuntok. Kaya nagulat ako, suntok lang pero namaga as in sobrang laki. Tapos may tatlong dito, may tatlong ng sprocket. So, yun pala, yun yung pinangsuntok sa kanya. So, sobrang galit niya. And then, nung nakita yun ng kapatid niya na din, ano yan? Ano na nangyari sa mukha mo? Siyempre, walang matutuwa. Kaya, ng away talaga. So, binidyohan ko yun. Pero huli na ako pinapunta doon kasi sabi ng barkada ko, nung time na yon, wag daw akong lumabas kasi nga alam na talaga na may magrarayot sa labas. Nung lumabas ako, medyo hupa na yung gulo, nag-argue na lang sila. Tapos vinidyohan ko, tapos pinost ko. Biglang nag-viral siya, umabot na ng mag-half million na siya, 450,000 na ata, tapos nadagdagan ng 600 yung followers ko sa Facebook. Ang bilis lang pala sa Facebook magpaganyan, pero Diyos ko, ka doon ng bashing. Yung kaibigan ko talagang kinausap niya ako, ba't ako nag-viral? Sabi niya ngayon, viral na ako. Sabi niya ganun. Sabi niya, yaan mo na, mga isang buwan lang naman, mawawala na yan, makakalimutan na nila. Sabi niya, kahit saan daw siya pumunta, nakikilala na siya daw ng lahat. Ang dami kasing nag-share na, umabot na sa ilang yun. Tas yung likes is umabot na ng, na ata, mag 3,000 na ata yung reaction. So, na-viral na talaga siya. So, kumita na din ako doon ng mga na ata, $14 ata yung kinita ko doon sa video na yun. Hindi ako 'di ba sa Facebook, nasa YouTube ako. Pero dahil sa nangyari, ginrab ko na yung chance na
mag-upload sa Facebook kasi nga meron akong isang viral. Yun kasi yung technique nun. Kapag may viral ka, sundan mo ng sundan para yung ibang video mo is masama din doon. So yun yung ginagawa ko. Kaya nawalan ako ng time dito sa YouTube. And ngayon is may nag-comment sa akin na may tinatanong siya. Kaya balik na uli ako dito sa YouTube. Pero eto lang. And then, isi-share ko lang yung knowledge ko. So, alam nyo ba, napapanaginipan ko pa din yung amo ko hanggang ngayon. Napapanaginipan ko siya! Oh my God! Hindi ko alam, siguro nandun pa din talaga yung ano ko. Kahit wala na akong alarm, minsan naalala ko pa din sila. Tapos pag namimiss ko yung alaga ko, may mga video pa din naman ako na magkasama kami, na nag-uusap kami, na nagtatawanan kami. Pinapanood ko minsan. Kahit sabi ng boyfriend ko, burahin mo na yan, ganyan. 3 taon ko yun eh. 3 taon ko yung kasama. So, ang hirap bitawan. Siguro sunod na. Pero ngayon, pag namimiss ko, syempre hindi ko na siya nakakausap. Pinapanood ko na lang yung video niya. And, ayun, sa hapon naman, yung ginagawa namin dito, natulog kami. Alas 4 ng hapon. Tsaka na naman kami ngayon, mamarites lang kami ng mama ko. Tapos inaabot kami ng alas 5, kwentuhan lang. Hanggang sa pagkahapon-hapon na, yun, linisin lang namin kasi may bibi kami dito na 13 piraso ata? 13 ba? O, 13 piraso yung malalaki namin bibi. So, kapag nangitlog sila araw-araw ng minsan siyam, minsan 10. So, ayun, inaano lang namin yan, pinapapasok namin sa kulungan nila. Tapos may maliit din kami na bibi na 4 na piraso. Ganun lang. Tapos, nagdidilig lang ako ng mga halaman namin doon. Yung alugbate, yun lang. Kaya sabi ng mama ko mamaya daw mag-garden kami. So, halos wala kami masyadong ginagawa kasi sobrang init dito. Masusunog ka talaga. Tingnan nyo naman, umitim na ako kakaano dito. Kasi nga naglalaba ako and more on marites kami ng mama ko talaga. So, yung trabaho ko dito, hindi ko lang alam. Pero yung mga kapitbahay namin, iniisip nila kaya ako umuwi kasi nga hiniwalayan daw ako ng boyfriend ko, yun yung sinasabi, wala na daw akong budget, ganyan. Kasi nga, simula dumating ako dito, bahay lang talaga ako. Kasi, ewan ko, hindi naman kasi ako magala eh. Gusto ko lang nasa bahay, nagpapahinga. Siyempre, pagod na pagod ako. Ilang ano ba naman. Kasama ko yung boyfriend ko, ginagawa niya akong lakad kami ng lakad. Alam niyo, everyday, tag 25,000 step yung nagagawa namin. Kaya, pag umuwi kami mula sa gala, talagang nagtutulakan kami kung sino maligo sa gabi kasi nga sobrang pagod na. Kaya pag uwi ko dito, puro tulog talaga yung ginawa ko. And then yung mga kapitbahay, pumupunta, nakikibalita. Tapos kahapon daw, ginigisa nila yung mama ko doon sa meeting. May meeting kasi sila. Tinatanong nila kung ano na yung mangyari sa buhay ko, ganto-ganto. Kasi wala silang naririnig about sa akin. Ayoko kasi na kinukwento yung buhay ko. Kaya, ewan ko, kung ano-ano nang sinasabi nila na iniwan na ako ng boyfriend ko. Nayaan ko lang. Wala akong pakialam kahit sabihin nyo pa dyan nagsawa na sa akin, ganon. Wala akong pakialam. Bahala kayo dyan. So, alam nyo ba, yung box ko, yung yung package ko, hindi pa dumating. Yung yung carrier ko is, Pilipinas Orient ba yun? Or Orient Pilipinas. Alam ko ewan ko sa inyo kung meron kayong box na ganun. Ang tagal dumating, 6 na linggo na akong nag-aantay. Tapos magastos sa shampoo dito kasi nga, yung tindahan namin, kinukuha na namin ng shampoo tingi-tingi araw-araw. Kasi nga, hindi pa dumating. Buti na lang may mga sabon pa na natira nung nung nakaraan. Pagpapackage ko, may mga natira pa, hindi naman lahat binigay. Kaya, meron pang mga natira na sabon, pero yung shampoo talaga, wala na, ubos na talaga, as in. Kaya, ano ba yan? Alam niyo yung pag nag-crave ka ng pagkain, wala kang makakain kasi nga hindi pa dumating yung box, nakakainis. So, ayun, na-share ko lang. Ewan ko kung sana yun, tas ang mahal pa ng mga bilihin ngayon. Buti na lang yung tindahan namin, medyo malakas-lakas na kasi dati sinasarado yan ng mama ko eh. Umaga hanggang tanghali walang tao sa bahay. So sarado yan. Sa hapon na lang makakabukas and wala masyadong bumibili na kasi syempre hapon naman na kaya wala masyadong benta. So ngayon bukas na always kaya meron na ding bumibili ng kung ano-ano and may benta na din kaming ice candy, ice, ganyan. So kahit papaano may benta na hindi katulad dati and
yun, hindi din naman namin kinukuhanan yung benta sa tindahan kasi nga may stock kami na ulam. Kapag ano kasi, mahal kasi ng pamasahe mula sa city papunta dito sa amin, 50 yung singil sa akin. Kaya pag pumupunta ako ng city, inaano ko talagang dinadamihan ko yung bili ko. As in, pinupuno ko yung ref para hindi na ako bibili ng isang linggo ng ulam. So, ganun yung ginagawa ko. So, ayun lang guys. Ito yung buhay ko ngayon. And hindi ko lang alam. Try ko na mag-upload. Okay? Tinatamad talaga ako. Nakakatamad siya. Love you all and I miss you all. Bye-bye.